Open nyo, sir, sa event. Wedding. Wedding. Maganda. Oo nga. Direk, ito na yung altar. Ay, oo. Actually, mayroon ako ditong ilang friends na nagsabi na Christian wedding. ah, na sabi ko, sige. Intimate wedding. Intimate Mga, wedding lang. 20 guests, 30 guests. Yes. Uso yung mga ganun ngayon eh. Mm. Yung mga wedding na small, Small ano lang, lang, guests. family, Oo. mga immediate family lang ang guest. Meron nga kaming friends, 60 lang ang guest niya. Kasi ano lang, mga close friends lang talaga. Mm-mm. Pero ang hirap nun ang hirap mag-trim down. Ay, oo. Ang hirap mag-trim down ng guest ha. Kasi may magtatampo. Pero hindi naman mawawala yan. Kasi ako, sir, nagkakasal din ako eh. So, talagang ganon siya. Mayroon naman, kinakausap nila yung yung na ito lang yung nagiging totoo din sila sa kanilang mga kasi hindi yung iba kasi 'di ba sa barangay na kasalan talagang expect nila minsan nga kahit di mo invited darating. Ay. Matindi yung Indian community. Pag halimbawa, yung kaibigan mo, pag in-invite mo siya, you have to invite the whole family. The whole family. Nako, kung 20 pala yan. Kaya ang Indian wedding, payat yung 500 guests. Ay, Normally, grabe. mga 1,000 guests. Grabe. Isang barangay na yan. Sa mo binili ito mga duyan show na yan. Mayroon akong kinausap na nagpartner kami. Sila mismo yung gumagawa diyan sa Antipolo. Antipolo. Meron gumagawa niyan sa Mabitak. Sila mismo, tapos ang price niya sa akin, iba. Mga kumukuha sa amin mga synthetic dito, parang merong 20 dahon, 50 dahon. Oh? Ipapalalamove ko. Anong gagawin niyo doon? Minsan mga accent lang. Yung mga bahay nila, gusto lang nila makitaan ng parang tropical, decorative. Yung canopy, lang talaga. Gusto ko to. Parang yung mga sa States, nakikita mo sa TikTok. Matigas na to, sir. Hindi na siya napansin ng mga luma. Sobrang laki ng difference kung bibili ka ng isang bago. Biruin mo, bibili ka ng mga 300, isang mga 350, 12 feet. Yung mga ginibang bahay, mabibili mo lang siya 80. Mas proven na, mas tested na, mas na siya. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ito ay tawag sa Bicol ay binotong. Para suman din. Iba lang ang niya. May something na pagkakaiba siya na lasa. So, because sa dahon. But basically, coconut. Coconut milk. And salt. Walang sugar. Wala. Ay, salt na. Pero pwede siya lagyan ng sugar. Pag kinakain mo na. Ilan ang anak niya, sir? 3 po. 2 boys. Sa daughter, pangalawa. Yes, sir. Hello. Kaya Ate Sophia. Si Elizabeth, si Sab. Meron akong client, gusto niya talaga mga materials coming from other country except hindi China. So ginamit niya tong namin yung Canada.
bubong lang niya, 75 square meter. O, to 100 siguro yun. Million na yun. so, that's so expensive talaga. Pero, syempre, less, sakit sa ulo. Walang maintenance. Long term. Kasi pag, sa product kasi na to, gagasto ka ng malaki sa una. Pero habang tumatagal, zero, ka na. Kasi wala ka nang papalit. Kung gagamit ka naman ng natural, napakababa sa una. Pero, in the long run, Repair ka ng repair. Oo, lalaki ng lalaki yung expenses mo. Yung peace of mind kasi, hindi mo bayaran yan eh. Naisipin mo, ay, rainy season na naman. Papalit na naman. So, pag business, mas practical. Pero kung, depende. Kung yung iba kasi, may luxury of money naman, na kahit bahay nila, residential house, gusto yung bubong ng ganun. Pero kung mga resort, mga hotel, mga Okay, sir. Sabi mo na ang natap mo na market ay 0.001%. Okay. How big is the market? Can you give us a data about the market? Figuratively, wala akong idea sa market. Pero when you think about this retreat houses, hotels and restaurants, beach resort around the country, napakalaki niyan. Napakalaki. Tapos mga farms, napakalaki. Ang dami. Kaya kumbaga, yung opportunity, kahit mga typical residential house lang, they wanted to put up a kubo. Yung lang, pahayahayan paghapon, pag morning, tambayan, or pahingahan lang. Gusto nila makakita ng ganitong bubong sa garden. Ayan, so imagine that how many houses in the country or residential kahit subdivision. And some clients actually, they just buying mga counting quantity just to have an accent doon sa kanilang bahay. Ano ba to, sir? Is it a billion industry or billion product? Can be. Can be. Can be a billion product. Kasi ang lalaki ng mga high-end resorts natin around the country. Sobra ang lalaki. Kung lahat lang sila mag-avail, Okay. Punta naman tayo, sir, on a personal note. So, kumusta naman ang buhay bilang negosyante? From a missionary to negosyante. It has no that much big difference. Kasi from mission to a business, both yun ay nagre-require ng faith. Okay. Kasi I personally acknowledge na we cannot see breakthrough and success in our own way. Kahit sobrang talino pa natin, kahit sobrang galing pa natin, at the end of the day, we will acknowledge and recognize na there's someone up there who is in control of everything. That he can do all the impossible things. So when we started this, kami lang ng wife ko, and I do the operation, everything, marketing, quotation. One-man team. Yes. Couple team. Site visit, ocular visit, lahat yan. Pagpapadala ng mga samples, pag-close ng deals. I'm doing that alone. Pero regardless of that efforts, those efforts I exerted, I believe, without the God who works. Kasi to convince, kahit sobrang galing pa natin sa product, kahit sobrang galing pa ng use na yan, I believe, it's not my way just to convince, but for them to understand well the benefits and advantages. Kasi pwede ka naman makakonvince, pero the product that you are selling, low, naman siya.
for the sake of convincing. Pero Okay. for them to understand the advantages well Mm. and believing na, o nga, this is the solution. It's a God thing. Okay. Na to embrace to own. Kasi, siyempre, investment yun ng mga businesses eh. Mm-mm. Oo, na believing na talagang it will help solve their problems. Okay. Oh, so for me, it's a faith thing. Mm. Kahit nung kami ay we work as in the mission field, now in the business, Mm. lahat siya nagre-require ng faith. Okay. Hindi ko nakita dahil nakasale ako ng ganito, Mm. a million, ang galing ko magbenta. Hindi. So more on, it's God's grace. Bakit ka hinayaang makakaroon ng ganyang income or makabenta ka ng ganyan? Or that big company, I will avail. Hindi yun dahil sa simple nag-boast kami sa social media, God's arranges things, I believe. Oo. Mm-mm. Pero sir, hindi ka pastor. Both of us missionaries before. We work sa isang mission organization sa crew. Diyan lang ang main office sa Scout Borromeo. Ang pinagkaibahan na namin ngayon, parang missionaries, but we venture into business. Yung source of funds namin from the business. Unlike before, nung full-time kami, from the sponsorship na That's mahirap. mga donors. Mahirap Oo. yan, no? So, yun, oo. So, iba din yung journey na yun. Tapos dumating na kami sa point na we will also venture into business na mag-help fund sa ministry. Ano pong ministry? Church planting po. Before we worked with students, so different colleges, different school. We were assigned and ano yun Campus sa campus? CCC. we work with na-assign kami sa UP Diliman, sa UST, sa LaSalle, PUP, University of Baguio, University of Cordillera, Nag-ano kami sa Bicol University. Ayan, so Doon kami nagtagal. kaya for 15-16 years, every year we moved to different houses. I think nakapaglipat bahay kami for 14 houses. Tama? To different places. Ito na yung last. So, ganun yun. Some of our things actually hindi pa na-unpack din eh. So, naka pa rin. Oo. Hindi naman masyadong. Kaya marami kaming, para assignments. That's our work before eh. Sir, yung dahil ikaw ay hindi negosyante from the start, no? At you said nga na one-man team. Ginagawa mo lahat ng aspeto ng negosyo from the product specifications, research, to sales and marketing, 'di ba? And even construction, 'di ba? Paano mo nagawa 'yon doon sa maiksing panahon? Yun, doon naman papasok yung if you have the vision and purpose, you have to do your part. If you have faith, hindi kasi siya yung you have the faith and doing nothing. But you have the faith and then involve God to because of your faith, involve God to your life, and then God will empower you to be determined and to persevere yung dedication Okay. na kasi karamihan naman na business talagang nag-start from the scratch. Okay. And that's the most difficult talaga yung starting. Minsan, taon pa yan, ilang buwan yan. Years ang iba. So, yun yung talagang mag-exert ng commitment to learn. And I learned na everything can be learned. Okay. Everything can be learned. Yung process. Mayroon nga lang mas mabagal siya mag-learn, mas mabilis. Pero talagang everything can be learned if just someone magiging open for learning. Kahit for example, paano magtayo ng ganyan. Sa pagtinignan mo, hindi mo magagawa siya. Pero if you listen to people, consult, dialogue with experts, and then malalearn mo siya. Yung adaptability naman ay iba rin yung paces niya. May mabagal, mabilis, mas mabilis. Pero makaka-adapt ka rin in the process. So, I think
yung isang nakita ko na since we are new to this, we started from zero, zero from itong ginagawa sa business before, and transitioning to business. Talagang I spent so much time doing it instead of just delegating things, Okay. but doing it hands-on ako. Hands-on. So that pag mayroon ng tao na someone we can hire, alam ko na personally paano i-train them, transition, the process. So ngayon, medyo gumagaan-gaan na yung aking kasi we have this full-time na sa marketing. We have people na rin na magdadala ng mga samples, magsisend. Someone din with me na nagbabasa na ng plano, nagko-compute na, nagko-costing na. So, ang ginagawa ko lang is nagpa-follow through, tapos nagmi-meet ng mga clients, tapos naghatid ng mga anak. Yun ang major major role. Okay, sir. You said it's hard to start a business, yung startup, sobrang mahirap. Gaano kahirap? Mahirap kasi ikaw palaging mauuna. Ikaw yung unang gigising, ikaw yung late na matutulog. Kasi gano'n naman pag nag-start, wala kang iisipin na someone na pwede mo bang gawin to for us, no? Oo. Pero yung challenge na yon, yung kahirapan na yon, it will may sukli siya in return palagi. Yon, challenging talaga kayo, magpupuyat ka. Pag-aaralan mo. Magre-research ka. Hindi lang yung parang naririnig-rinig mo to verify ito kung totoo ba. Saka pag-aaralan mo yung talagang for example sa supplier, mag-due diligence ka talaga. Oo. Hindi siya yung parang sige baka tama itong supplier. So yung mga ganong research. At the minimum, hindi naman nagre-require na talagang perfect mo na. At the minimum, mayroon ka lang mga factual things na kumpiyansa ka doon. Na first, you really have to be sold out. Kasi if you are not sold out to a particular thing, malamya kang ipe-present people will not really be attentive to believe na yan can help solve the problem. Okay. So talagang para mas maging sold out ka doon, kailangan mong malaman yung mga detalye noon. Na ito pala ay hindi nabubulok, hindi nagko-cause ng problem sa environment. Ito pala maganda yung material content. Ito pala yung commitment ng company na gusto nilang kunin ulit to recycle kapag ang client ayaw nang gamitin. Ito pala yung warranties na in-offer. So mas nakaka-help siya to be really sold out. So I think sa marketing naman, sir, di ba? Kailangan talaga pag nasa marketing ka, you have to be sold out with what you are selling Kasi kapag hindi, there's no passion in that And you will not be motivated to and it has an influence effect sa client na mag-cause na magdoda sila sa instead to really believe on what the product can offer. Sabi nila, ang business ay it will take 5 years for the birth pain. Nasa 3rd year ka na. Are you still in the birth pain at this point? Sa level ng situation namin na medyo pa-transition na kami from that. Kasi Paalis na. kasi medyo na-set up na namin yung market. Okay. So mabilis. Medyo mabilis na ngayon. Set up na even yung mga logistics. Yung isa kasing pinaka-challenging doon, to set up the logistics if your business is trading, importation. Okay. Yung mga custom compliances. Very crucial yun Kasi it will slow you down kapag nag-import ka na hindi ka pa ready. Yun yung pinaka mahirap itrabaho sa at first. Pero kapag na-set up mo na yung lahat na yun, the flow of the yung transportation, production to transportation logistics, very smooth na. Kaya kami pag dumating na sa custom, diretso na siya hindi na namin siya ini-imbak warehouse or what. Kasi in lahat ng operation online, procurement,
bank transaction, payment, wire transfer sa manufacturer. Lahat na yun nakaset up online. Okay. Oo. Yung going back to the bird pains, ano ang pinakamasakit na naranasan mong bird pain na sumagi ba sa isip mo na tama na to, stop na to? So far, wala pa namang ganon dumating. Pero marami lang challenges. Ang pinaka-major challenge na we've encountered, yung delayed ng shipment. Shipment, okay. Kasi the project, for example, ng contractor, mayroon din silang lead time na by this ganitong month, turnover na. Now, sa'yo nakasalalay yung last pang finishing. Ito kasi mga finishing materials to eh. So, nagkaroon ng delay. Kasi unang-una, yung weather. Pag nag-encounter ng typhoon yung sa laot, Delayed na. pag palapit na sa Manila, may typhoon din. Hindi rin sasampa agad sa ano. So, tapos yung congestion sa custom. Yun, isa rin yun. Kasi minsan, talagang matagal yung ano. So, yun yung mga hindi namin control. Na ang effect nun, hindi lang sa amin, major na effect niya is doon sa client or contractor. Kasi madidelay din sila. Nadidelay sila. Oo. So, and siyempre, pag naka-receive ka ng yung mga pressure, yung mga comment, yung mga, wala, you really have to, apology lang talaga magagawa kasi hindi mo naman pwedeng magicin na mailabas na sa Tapos may mga may mga issues pa minsan na for example, may error kahit isang number lang 'yan sa custom, may penalty. Okay. Tapos kapag na-delay ka, yung product mo na may bayad yun every day Doon. sa warehouse nila. Hanggat hindi mo siya nakukuha. Hindi mo nakukuha. So, sobrang, stressful. Hindi mo ma-pressure yung broker kasi sila lang din nagpapacilitate, pero sa document kasi may error na. Yun ang pinaka masakit na minsan yung cost mo mas mataas pa sa Kikitain mo? oo. Dahil yung mga penalties nag-accumulate. Okay. Oo. So, actually, yun ang pinakamasakit na experience ko na shipment. Na meron akong na kung instead of getting it, i-dispose na lang yung sa custom, bahala na sila kung anong hindi nakunin siya. Pero kasi yung client nag-iintay. Okay. Nag-iintay. So, you really have to pay everything, the penalties na nag-occur para lang ma-release at mahabol yung turnover din ng client project niya. Oo, ganun siya. Minsan may mga human error, tsaka mga other things sa other agency na minsan nakakalungkot. Like for example, sa mga small businesses na dapat sana ang government mayroong Natutulungan. Oo, na ito pumapasok ito ng tax, maliliit nag-start pa lang na business. I-support natin ito instead na pahirapan. Oo, pero wala tayong magagawa, wala tayong pero we have to go through with the right processes instead of just fixing it and doing other things. Hindi the only way is to go through with the right process. Okay. Oo, kasi pag ganun, wala kang kinakatakutan. Hindi ka, yun nga lang, maiipit ka, bibigyan ka ng mga iba-ibang penalties. Pero ako, I believe at the end of the day, they are responsible naman. Not to me, not to but Okay. to God. Okay, sir. Ano yung biggest attribution kung bakit fast or sabihin na natin successful yung business mo? I think we started sa tamang process. Okay. Kasi may maganda ka namang business ngayon kung may mga shortcut ka sa una. At the end, makikita yung like for example, if you're starting a business, you are complying to pay the tax. Nandun yung kumpiyansa mo na you are complying, doing it in the right thing. Sa akin, yun yung pag-start, pag-set up. Kahit mabagal siya, as long as you're starting right. Instead, just
ang bilis mo naman mag-pick up, pero sino-shortcut mo yung process. At the end, ikaw naman, ay, ganito pala. Ang dami mo ng penalties and troubleshoot. Mas mahirap siya. So, kami naman, we started with the right process. When we discover this and partner with outside yung production from other country, we sign with agreement na they are allowing us to be their exclusive distributor. So, kapag may pumupunta sa kanila, binabato pa rin sa amin, may magpapakot sa amin, magpapakot din sa kanila, ibabalik pa rin sila sa amin. So, and then yung business permit, yung mga government requirements, yun, talagang sa una pinagsumikapan namin siya. Okay. Kaya, kumbaga, parang pwede naman i-shortcut yung mga bagay na yun, pero nakita namin yung value no, na kailangan we have this resibo, we have this invoices, yung mga city permit, ganon. So, yun, naka-help yun to run smoothly na lang. Kasi naka-ready na lahat. Okay. Naka-ready na siya. Model unit kasi ng product namin. Oh yeah, ano Ito, nga pala ito, no? mga synthetic Ito talaga yung touch group. sinishowcase mo. Wow. Very Puro yan nice. plastic. Ang ganda. Dad, gusto ko din ito. Sa bahay natin. We are partner by Xiamen, China, Canada, and US. Tatlong line of synthetic products yung dinidistribute namin sa Philippines. I see. Oh. So, ito lang talaga yung pahingahan nyo lang. Ganda naman. Pailawan natin ito para... Sir, ano naman to? Ito Room yung mga model namin ng bahay kubo, modern bahay kubo. Ay. Wow, brown out. Pero hindi ka nag-accept ng ng accommodation, ganyan. Ano po, Ganda mayroong pala. mga ilan na nag-stay na dito for... Mm-mm. hindi na siya kaya. Tapos sahig yung ginamit nila. Ang gandang mag-picture-picture. Ilan po yung kubo nyo? Parang yung... Tatlo lang, ma'am. Tatlo. Tapos yun parang family. Wow, or grabe. couple, Pero dito na po kayo nagstay. Dito na kami nag-stay since May 2022. Kasi nagpagawa kami niyan ng January 2022. So, after 4 months, natapos siya. And then, then the rest, sumunod na lang na pinagawa namin. Napakaganda po talaga. Tapos ito sir, hindi to basta-basta nasisira, ano? Yes, ma'am. Matagal ang Ilang lifespan niya. lifespan yan? Ilang taon? Ito ang ino-offer na lifespan niya. Yung aming Xiamen Touch ay 30 to 40 years. Yung Canada naman is 50 years. Oh, talaga? And then ang warranty niya na binibigay namin is 20 years. This one ay only 10 years. Ay, ganyan. Pero before mo ilagay ito, sir, nakabubong pa rin. Dalawang klase kasi yan. Yung hindi na kailangan ng undersheeting. Saka yung ito, requirement nito, undersheeting para hindi tumulo sa loob. Yeah. So, it can be corrugated, GI. Tapos, syempre, pag GI, kailangan mo lagyan ng ceiling para maganda sa ilalim. Hindi makita yung yero sa ilalim. Oo. So, ito, plastic din po yan. Pero yun, hindi na. So, pwedeng diretso na siya sa trusses. Hindi ba yan mahal? Mas mahal ang Canada compared to this one. Pero syempre, mas mataas naman kasi yung lifespan niya. Okay. Saka yung warranty niya mas mataas. Saka di ka nagagamit ng undersheeting. Ito kasi kailangan. So ito, gamit ka ng undersheeting saka sealing pa. Pero depende kasi yun sa client. Mas gusto nila yung ganun lang, na nakikita sa loob ng unit yung parang nipa. Pero yung iba naman, gusto lang nilang Nasa labas na sa labas lang. Tapos kasi, meron silang gustong pang ceiling. Ito kasi, another layer ito para yung init hindi mag-penetrate
sa loob. Oh, I So, see. tapos may ceiling pa. May ceiling ka pang ganyan. So, mas malamig malamig na siya. Okay. So, although yun, hindi naman siya nag-absorb. Ang kagandahan kasi dito sa synthetic, kasi hindi siya nag-absorb ng init. Compare sa natural, mag-absorb siya ng init. Pag gabi, ibabato niya sa loob. Kaya medyo warm. Kaya pag nag-aircon ka, usually pag mainit ang room, mas mataas ang konsumo sa kuryente. So ito kasi na-test ko na yan eh. Yung bubong na walang ganito ay mas Kulit. mainit compare sa mayroong touch roof sa ibabaw. Mas malaki ang difference niya. So ganun siya. Tulad yan, pagka gagawa ka ng isang kubo na ganito, magkano nagagastos sa ganyan? Depende po sa number of leaves na kasi ang standard namin is 8 leaves to consume to cover 1 square meter. 8 leaves 8 leaves. to cover 1 square meter. 1 square meter. Some clients, they wanted it na mas makapal. Ginagawa nilang 10 or 12. Pero syempre, mas mamahal. Pero mas magandang tingnan, no? Pag mas makapal. Pag mas makapal, mas maganda. So may technique naman siya para pakapalin. Parang makapal siya tingnan. Yung first layer na to, dinodoble lang yung dahon. Or some, like yung in-install namin na maliit na unit sa Shangri-La, Boracay. 3 leaves ang pinagpatong namin. Kaya makapal para ito. makapal. Para siyang, basta makapal na siya tingnan. Ano yung pinakamabenta, sir? Parang type ko to. Pero maganda rin ito eh. Marami na rin nakabili sa amin yan. Ganyang design na floppy. Marami siyang advantages. Siyempre, hindi ka napapalit-palit for several decades. Oo. Tapos wala ka nang isipin na maintenance. Yeah. Saka, pwede mo siyang maipasok sa Eh, paano insurance. pala yan, sir, pag bumabagyo, yung walang kasa doon? Pag Hindi siya bumabagyo, nahahangin, like yun, kasi yung in-install namin sa Siargao, sa Pure Gold, na canopy nila, ganun yung design nun eh. Dumaan yung Typhoon Odette, hindi naman natanggalan kahit isang leaf, Wow. ay isang dahon. Wow. Oo. Aha. So, nagre-rely naman siya kung gaano ka strong yung roof framing. I see. Kasi kapag bumigay ang roof framing, automatic talaga yan Maglalagis, matatanggal. matatanggal Pero sila. ang beauty naman nito, sa natural kasi pag natanggal, napupunit-punit, nasisira. Hindi mo na pwedeng i-reuse. Pero ito, pag Unlike siya, natanggal yung pwede. kabit niya, pwede mo naman ibalik ulit. Yeah. Huwag lang lumipat sa kapitbahay. Kasi hindi mo. Yun ang isa advantage niya. Pwede i-reuse. Pwede mo siyang exactly. ibalik lang. Yeah, okay. So, yun nice. lang naman ang ano niya. So, ito yung pinaka-product ninyo na Yes po. showcase mo. Yung main product talaga namin, yung ceiling, Yeah. saka itong synthetic touch roof. We have Canada, we have US touch roof, and then we have China Oh, touch wow. roof. Ganun pa. Ito preferred ko. Ito gusto ko. Ano po yung nasa baba? Ay, Parang naglagay lang kayo po ng siya. ano. Ano lang po siya. Same pa rin naman ito. Pwede po tayong mag-tour. Tara nga, patingin nga, sir. Ang ganda. Yung ganitong Ang ganda, dinesign. no? Iba yung impact niya rin pag gabi, no? Oo, ganito yung dinesign namin kasi slope yung Yung ano mo, lugar lupa. mo. Yan, yung So, lupa. para ma-maximize. So, Ang sarap kung naman. magandang panahon, di umuulan, pwedeng mag-coffee dito. While Oh my. nagre-reflect ng sound ng Kaya water. pala kanina, nag-picture si Sofia. May coffee, tapos nakikita niya yung ambient na lang. Ininggit niya ako. Lalong, ang tagal ng biyahe namin. Sabi ko, ano ba yan? Ito yung touch roof design na hindi na gumagamit under sheeting. So, Eto po. makikita na yung ilalim. Ay, ang ganda ito rin, yung no? itsura niya sa loob ng Yeah. unit. Oo, sir, ang ganda din. Okay. Yung marketing effort mo is 100% online. 100%. Why? Today kasi that's the best way to market a particular product. Most people are
connected to internet. Mhm. Kumbaga, lahat na yan, nandyan, TikTok, Reels, YouTube, lahat na, Marketplace, Facebook, Instagram. So, parang ikaw na lang, it's about sa person na lang kung saan niya yung gustong ano eh. And that's the easiest way to disseminate information to people. Kaya nga, sir, nakipag-collab ako sa inyo kasi ano kayo eh. Best one of for me a really effective and great platform yung ginagawa niyo, sir. Thank you. Helping farmers, connecting them to expanding their networks. So very nakakasaludong effort and hard work. Mas efficient ba ang online marketing? Mas efficient. Okay. Yeah, Gaano kasi- kalaki yung ganda ng business mo, yung operations mo dahil online ang operations mo? Kasi it will not require so many people to do it. You just have one online full time to attend to every day, update your Facebook page. Sobrang lawak ng mararating niya agad. You will no longer be printing mga catalog, flyers for promotion. You will just share yung mga hard copies. O lahat yun can be sent to Viber, WhatsApp, Messenger. So, basta ready yung mga files na yun, mabilis. And it can help other people to decide in a very short period of span of time. Immediately. May Kasi hindi na nila, tapos pagpadala naman, ang daming mga courier, same day deliver or hindi, mamimili ka na lang talaga. Mas matipid. Mas matipid. Less yung cost sa operation. Ano po yan, sir? Creek na yan? Creek na yan, pababa. Oh. Okay. Talaga? So, sir, chinek nyo to, no, bago nyo tayuan lahat yan. Ito po ay matibay po ito eh. Pwedeng magduyan dito eh. Ang mga kids ay pag di maulan, Oo. Safe yan, safe. safe. Oh. Safe, di ka mahuhulog doon. Safe po, tines na po ito eh, kung ilang kilo ang kaya niya. Oo. Maganda pala rito. Dito kami ng wife ko nagduduyan-duyan pag walang ginagawa. Sweet, diba? Ay nag-swing-swing. Gusto ko tong na to. Lugar na to. Sir, di ba kayo natatakot dito sa pag may mga bata? Mayroon po itong Wala kang plan na lagyan ng yan? ito siya. Actually, pag hindi ginagamit, Oo. may Okay. may tali siya. Oo. Parang cushion na rin yan. Uh, Mm. ano lang siya, movable. Oo. Pero talagang lang, Ang tibay nga to. for adult only. Ang mga CR to. Medyo malayo lang sa kaya lahat ng room doon mayroong assign na tig-isang payong. Kasi pag maulan, yun yung CR. Ayan, nakompleto ha. For, Oh, may bathtub pa. Wow. How nice. Oh, yung ceiling ang niya. feeling niya synthetic din na sa Ah. wali. Oh, nice. Ang ganda. Parehas lang din naman yan. Ito. Oh, wow. Nice. Yung magkakaroon ka rin ng idea pag anong gusto mo paggawa sa sarili mong bahay. Ganda. Ano lang siya, minmaximize yung space Yeah. na hindi na masyado gagasto dahil kung dadampingan mo to ng lupa, magre-recrap ka dito. Oo. Sobrang magastos yun eh. So, susundan lang talaga yung slope ng lupa. Ang kagandahan naman dito dahil puro light materials lang din naman to, mga wood, saka bakal ang gamit kasi maanay dito eh. Maanay. Pero ito naman mga wood talaga, pero yung mga lumang bahay na dinimolish. Oo. Tapos tibay pa to, mga to. Matibay na to kahit Mga ulan sahig ng pa ulanin natin to eh. noon. Oo.
Ayan, oh. Actually, dyan nga sa kahoy na yan, di na, ano na yan eh, nauumay na ang anay dyan. Kasi hindi na nila kaya. sobrang, Sobrang tibay. sobrang tigas. Hindi mo na kailangan pumunta ng ibang farm pag may ganito. Oh, sa amin po, ano to, parang Paradise. small cabin namin. Yeah. Na pagpagod galing Manila. Kahit malayo ang biyahe, pag nakauwi na dito, pahingahan. Pero sabi mo dito na kayo nakatira. Dito na kami nakatira. More than 1 year na. Ito talaga, extra shower I to like outdoors. it. May mga stones pa. Pag may gustong maligo na sa labas lang gustong pinalagyan ko ng Talaga? shower. Okay, okay. Ang cute. Oh, nice. Usually, dito na rin kasi yung ano namin, mga clients pumupunta. Actually, sinasadya nila kahit malayo. Dito na din. Oo. So, dito na rin sila pag ginabi. Okay lang din. O Dito pag, na sila like, pag matulog. gusto nila makita paano yung install to, paano, Yeah. ano yung itsura, mga samples, Yeah. at ma-confirm nila na legit talaga kaming nag-distribute nito. Pupunta talaga sila kahit malayo. Simple-simple lang na sir, nung na-meet ko, napakaganda pala ng farm. Ano talaga. Siyempre ako dahil itong binibenta namin, Yeah. sabi nga, if you are selling something, you have to be the first, ano talaga, consumer or users of it. Of And course. it's proven na, kasi may mga na-install na kami, 3 years, 4 years. Ano siya, hindi siya nagpe-paid, hindi siya nagbe-pre-sell. So maganda. Ay, wife ko pala at mahal, si Ma'am Cathy, wife ni Sir, Hi, Sir Buddy. Hi, mahal. Hindi okay lang. Nagkakanta lang Si kami. Masaya. Wow, ang ganda naman ng misis ni sir. Oh, wow. Wow. Ito mga kasi yung duyan dito nagbababa. Ang ganda. Iba rin, na. Pwede pa rin dito ang pagtambayan. Oo. Wala kang planong lagyan ng mga ano to, sir? Ng mga bubong later? Like ito? Plan namin kapag may gustong magdala ng tent, dito lang, or gustong umiram sa amin ng tent, dito lang maglagay. Oo. Pero yung bubong, nanginayang kaming putulan itong mangga. Oo, kasi yung Ang natural bunga nito nung... last year? Oh. Ay, yes, this year. Pa. 3 months ago. Sobrang, nung mango season, Marami? ang bunga nito. Oh, talaga. Dami kaming na-harvest sa ilang puno lang yan. 1, 2, 3. Siguro mga naka-15 na kaing kami. Wow. Kasi hitik yung bunga niya. Ano to? Kalabaw? Hindi siya Carabao eh. I forgot yung isang variety niya. Pero matamis. Matamis itong ano na to. Ang ganda. So, Dito pala sa taas, mas kita mo na lahat. mas kita Na? na yung view ng lahat. Yeah. Ganda. Oo nga, no. Pagka ano, tama ka, sir. Bili lang sila ng ano, hilam ng tent, no? Dito lata. Ang ganda. Natural na natural. Isa pang nakita kong advantage mo ay, well, karamihan kasi ng, well, the traditional businesses, isa sa challenges, ay yung stocks na nandun sa bodega. Kasi money yun na tulog, Yeah. di ba? And the faster na mai-dispose mo yung stocks, di ba, mas maganda yung business. Yeah. And ikaw, wala kang stocks. Wala po. Only few nag-stocks kami. Pero that's our arrangement with the manufacturer and our partners. All our products are pre-order. So ibig sabihin, if they are interested to use the product, they have to wait for our lead time 30 to 40 days for production and delivery. Yung 40 days deliver na yan sa project site nila. This time, I think, not just this time, since 3 years ago, ganun talaga since we And started. it works for you. It works for us kasi wala kaming warehouse. Okay. Maintain and stop to take care for the warehouse. So lahat yon pre-order.
Okay. Napansin ko yung usapan natin ay isa sa key sa business ay hindi ang hina-highlight mo ay yung advantage ng produkto. It's not gaano ka kagaling, but ano ang advantage ng produkto para sa kliyente. Yes. Kasi that's the why people investing, why people will spend money for that. Yes, isa maganda tingnan, pero at the end of the day, ano yung gamit and purpose niya? Okay. How it can solve their problems. Kasi yung sakit sa ulo, hindi mo yung mababayaran eh. Okay. Yung may stress ka, ay magpapalit na naman. Ay, ang anay, kinain na naman ng mga panot na naman yung bubong natin. So, yung stress na yon pwede mo nang ikapi-kapi lang na nakangiti eh. Instead of thinking of those problems year by year. So, yun yung advantages, benefits. Okay. May mga gusto ka pang i-share as far as yung mga business insights mo para sa audience natin? Yes, yung business, I think, talagang ano siya, at first, hindi naman, lahat naman ng business, walang nag-start na nandun ka na sa bid process. Okay. Okay. Normal and natural yon talaga na you will go through with the process. But yung process na yon, in the learning, in that process, beyond the amount na kikitain mo, ang impact nun sa person. Kasi yung growth and learning, discovery sa buhay, yung character, attitude, perspective, mindset, doon na di-develop eh. For me, ito yun yung ilan sa mga major thing na mas na-appreciate ko. Na, like for example, nagpapalaki ng mga anak, yung pasensya mo, lumalapad eh. Pero dagdagan mo pa ng business, lalawak pa yung character. Pasensya mo, yung love mo sa ginagawa mo. So, mas nagiging well-rounded person ka in the process. So, hindi yun mababayaran ng kikitain mo lang. For me, personally. So, at kung di naman ako nag-grow as a person, parang di rin ako motivated na basta lang kumita. Kasi, for me, yun ang pinaka-core value na gusto kong tingnan para align ako sa ginagawa ko. Hindi ako ma-sidetrack na, dahil kumikita ka na, ganito ka na. No, hindi ako dapat doon. Dapat mas titingnan ko ang pinakauna, yung how this will contribute and build me up as a person. My faith, my spirituality, as a totality. So, siguro yon yung valuing the process. Valuing the process. Kaya nga, kapag ako nanonood ako ng mga napipicture yung videos, yung mga farmers, sobrang nakaka-relate ako, nakakaluha minsan eh. Kasi yung process yung na-highlight nila na success, pag napakinggan mo yung mga testimonies, yung process, sobrang bakit nilalab mo yung ginagawa, nasaan ka na ngayon. Kasi ito yung pinagdaanan mo. You cannot just easily give up kasi you so much value, na-appreciate mo yung learning, yung process, na na-experience mo sa ganyang ginagawa mo, pagpa-farm, pagtatanim. Na kahit minsan makikita mo sila nahihirapan, pero why they keep on? Keep on and continue moving on kasi because that experience na nati-treasure. So siguro yun isa, don't take shortcut. Always go through with the process. Kahit maraming opposition, kahit sa tingin natin yung mga agencies uncooperative, just continue on. Magsasawa din yan. Magsasawa din yan. At eventually, maniniwala yan na, sige na nga, bibigyan na kita ng permit kasi yan yung tama. Okay. Instead na under the table. Di ba? So, pag ganun, kumita ka, pero nagbayad ka naman, parang, shortcut, wala ka naman natutunan talaga. Pero kung nagpila ka, kukuha ka lang ng ganito, nagpila ka, nakiusap ka pa, pinabalik-balik ka, mabibigay lang naman ng ngayon, pero babalik ka ulit kinabukasan. Pero yun yung pinamahirap. Pero instead na mag-complain ka, okay, I will take this. I will go through with the process. So, yun yung isa sa kasi ngayon, kasi marami nag-isip gusto kumita.
pero they want to earn instantly. And I think there's no such thing. Meron siguro kung masama. Pero kung so yung tama talaga, yun talaga ang nire-require. Go through with the process, love the process, and then don't forget to involve your faith. That's the main thing for me. Okay. Kasi sa akin, yun yung pinaka-operating system na ini-embrace ko. Small thing or big things, don't do it just because you know how to do it. Do it because you know your purpose and you know your mission to accomplish while nabubuhay. Ako, Sir Sep, impressed ako. Sobrang impressed ako sa'yo doon sa ginagawa mo. Number one, ang operations mo ay base doon sa kung ano ang kaya mo. At hindi ka nalilimit only because ito lang ang resources mo. You're maximizing online. Yun yung sagot doon sa limited resources, maximizing your market. Modern entrepreneur. Biri mo, nakakapag-negosyo ka nang wala kang inventory. Yeah. Diba? Na isa sa malaking problema ng mga importers yan. Yung stocks, natutulog yung stocks, hindi ma-dispose kagad yung stocks, ang pera natutulog as stocks. And It's not wise. perfect, may solution ka, di ba? Yeah. May solution ka agad yung sa'yo. Straight, walang lagay, Yeah. nabubuhay, tuloy ang negosyo. It's a no-no. You know the market, you know na dapat yung advantage ng buyer ang i-highlight, not your advantage. Yeah. And syempre, very practical yung operations. Imagine nyo po, itong lugar na to is your residence and at the same time, your showroom. Diba? Yes. So kung showroom to, napakalaki akong bahay. Tulog. Napakalaking bahay to, sir. So, to sum up, sir, payaman ka. Yeah, for the glory of God. Yun naman, kasi I believe yung yumaman is not about for the sake of yumaman. How that wealth can be used for the purpose and mission. Alright, sir, thank you so Thank much. you so much, Sir Barry. Ito yung pinaka-importante. Medyo umuulan na, but ito yung pinaka-importanting part. Sir, promote your business. Yes po, for those who are interested to avail our synthetic touch rope and synthetic products, just look for our Facebook page, Beatles Philippines Synthetic Products. Okay, so Number, just contact me and contact us 0968-570-3066 or look for our Facebook page, Beatles Philippines Synthetic Products. Ayan. And you can browse there all our finished projects, our installed synthetic products all over the country. available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.